Good day sa ating lahat. I am Second Lieutenant Nigel Bastian, platoon leader ng 1st Scout Ranger Company with their 1st Scout Ranger Battalion, FSRR, Philippine Army. Ramdam ko yung pride mo and then enjoyment mo na ito yung aming test mission. Ito na, kasi lahat tayo naghahanap ng away, di ba? Yes, sir. Pwede bang malaman kung bakit ka nag-volunteer na isa sa mga pinakamahirap na schooling sa Pilipinas, yung Scout Ranger? Bakit? Since kadete pa ako noon, nung pagpasok ko sa academy, kapag may marinig ka kasi na Scout Ranger, yung wala ka nang ibang maisip dyan, puro accomplishment yung naririnig mo dyan, yung mga iba na parang side comments na pangit dyan. Never kong marinig yun sa nung since kadete pa ako. Pag Ranger, makita mo pa lang yung doon, tabak doon. Ranger yan. Parang ganun yung doon. So parang doon pa lang, parang gusto ko na mag-volunteer doon. So nung nagbinigyan kami ng opportunity na first class na kami noon, saan yung volunteer mo na unit, mga ganun. Yung unang pumasok sa isip ko is FSRR. Kasi yan yung sabi ng mga naririnig-rinig ko sa mga senior, mga kwentuhan din. Kahit na hindi ranger yung nagkukwento, proud na proud pa rin sila sa Scout Ranger na Kaya nung nabigyan kami ng opportunity, nag-volunteer ako doon. Meron yung tatlong doon, yung priority, next priority, third priority na unit. Yung sinulat ko lahat doon, FSRR. Die hard. Yung parang naisip ko doon, ito lang man narinig ko na unit na parang makapag-fulfill sa ko. Yun na lang yung sinulat ko lahat, sir. Pero FSRR, sir. Kasi yun pa lang, sir, na wala akong kaalam-alam sa mundo ng Army. Unang pasok ko pa lang, yun yung naririnig ko, sir. And then, yun nga, dito ka na-assign. Yes, sir. 1st Scout Ranger Company. Yes, sir. And Central Mindanao pa. So, masigabong palakpakan talaga tong area mo. Di ba? Yes, sir. And I'm proud to announce na batang-batang Gold Crosser din si Lieutenant Nigel Bastian. And hindi lang buro-basta na Gold Cross ito. Ito yung ikukwento niya paano natumbok at na-neutralize nila ang isa, ay siya na rin magkukwento sa mga pinaka kinatatakutan dito na leader dito sa Central Mindanao. And I know he's very proud dahil napakalaki accomplishment ito. Go. So, during my stay dito sa first company, sa 1st Scout Ranger Company with there, nagkaroon kami ng isang sinabing mission na na binigay sa amin doon. Tapos sa bawat mission kasi i-briefing ka diyan kung sino yung target mo, sino yung tas ano yung purpose ba't mo gagawin yun. So doon ko nalaman na itong next na target namin is sa PSR list ng 2023, siya yung, if di ako nagkakamali, number 2 or number 1. Tapos yung isang kasamahan niya is PSR list number 4. Bali dalawa sila doon na high value target kasi yun nga yung ginagawa nila dito sa area ng Central Mindanao is parang nanggugulo sila, nang extort, which is sa ng mga civilian. Tapos nung nagka-briefing kami na ganun, doon ka na nalaman na hindi pala basta-basta tong target na namin. So, yun, nung karoon kami ng initial briefing na ganun, siyempre, nag-prepare ka din. Iniisip mo din na hindi talaga basta-basta yan. Kailangan mo din ng hindi basta-bastang preparation. Kaya nag-prepare kami na as company, meron kaming nabuo na 2 combat group. Tapos yung isang combat group doon, ako, tas yung company commander ko yung magkasama. Yung isang combat group is, andun yung XO namin. Ngayon, yung nangyari doon is nagpunta kami doon sa staging area namin. Nagantay kami doon habang inaantay na any update ng target. Nung na-determine na kung nasaan na yung target doon na kami in-alert. O, prepare kayo dito. Ngayon, doon na kami nag-move. So, nung nag-move kami doon,
Nag-move kami ng ng umaga na yun. Andun na kami, papasok na kami doon sa area. Yung unang mapansin mo doon sa pinuntahan namin doon is puro palayan, sobrang lawak na palayan. Tapos may sa ano niya, meron yung pakunti-kunting puno. So, syempre yung yung sa ranger is sabi nila doon na hindi lahat ng pinag-operatean natin is puro jungle. Meron pa rin yan meron pa rin yung area na wala kang makitang puno or puro bahay lahat. Pero yun yung isa sa challenge na sabi sa amin na terrain dictates. Tapos dapat yung ranger daw kasi flexible siya kahit na kung saan mo dalhin. Ako as second lieutenant doon, wala pa akong masyadong experience sa ganun na area. Sobrang open. Ano lang din ako doon, yung parang tanong-tanong ako sa mga senior kung ano yung gagawin. Siyempre, nakinig din ako sa mga advice nila. Ngayon, sobrang lawak ng palayan doon, naglakad kami doon. Sinundan lang namin yung masundan namin na pwedeng lamang kami. Tapos nung andun kami sa sa area, may pakunti-kunting puno. Yun na lang ginagamit namin na concealment namin, tas cover, habang dumidikit kami doon sa target. Ngayon, nung pagpunta namin doon sa unang namin doon, control na na-clear namin doon, wala mang indication doon, wala namin kaming nakita. Ngayon, nag-advance kami naman sa target 4 ata yun. Cleaner naman namin ulit yung area, wala kaming napansin na meron kasing doon, may 4 na target area. Na-clear na namin yung isa, negative doon. Na-clear namin yung pangalawa, wala naman. Pa-proceed na kami sa isang target area namin doon. Pagpunta namin doon is wala pa rin kaming nakita na indication. Ngayon kasi 4 yun, yung pinakahuling target namin doon is doon na kami nakapag-isip na nandyan yan sila. Yung kasama namin sniper doon, nasipat niya na biglang nagsabi na, "Sir, may nakita akong tao dito na 3. Nakabakpak, nakablak sila." Tapos yun na nag-OP na yung kasama namin. Inupian niya, naka-on scope siya. Kami naman, nag-advance kami doon sa unahan. Nung niya na doon, nag-advance kami doon sa unahan. Sabi ng sniper namin na nakatingin doon sa area, "Sir, andyan sila sir, pa-advance pa rin sila sir." Ngayon, umikot kami. Pagkaikot namin doon sa target na sabi niya, "Sir, yung gumagapang. Baka napansin na siguro kami doon." Pero yung during that time na napansin nila na parang may gumagapang sa kanila doon, nakaposition na lahat ng tropa doon. Na-corner na namin sila, kaya nagpaiwan kami dito, may pinaiwan kami doon, kung saan namin pinaiwan. Nung kami doon is naka-position na kami lahat. Pero napansin na nila kami doon. Tapos naggapang na daw yung kalaban na parang nagsuspetya na. Nung andun na kami doon na syempre naka-on-scope pa rin yung doon. Doon na pinutukan ng sniper. Pagkaputok ng sniper, dumapa pa sila lalo na Tapos kami naman doon, sinusubaybayan namin kasi sobrang palayan yun, wala kang makita rin kung nakadapa. Ngayon, nung andun na kami sa tinitingnan namin, pinaunahan muna namin ng putok yung kalaban doon ng M203. Sinusubaybayan namin kung ano yung magiging reaksyon nila. Yung mga kalaban talaga doon na matapang din talaga kasi pagkaputok namin ng M203 doon sa area nila, doon bumagsak, parang wala silang reaksyon, hindi talaga sila gumalaw. Pinasundan ulit namin, mga nakadalawa kami sigurong putok doon, wala talagang gumalaw. Tapos doon na nag-decide yung CEO namin na sabi niya na i-clear. Nag-abante kami doon kasi akala namin natamaan na, kaya wala nang reaksyon.
patay naman na. Tapos nung mag-advance kami doon, advance kami habang andito yung nasa likod namin yung kasama namin na na nakabantay sa amin. Pag-advance namin doon, isang team kami doon. Isang team kami na nag-advance. Tapos kasama yung namin, yung platoon sergeant ko doon, kasama kami. Bali isang team kami plus kaming dalawa. Pag-advance namin doon, nung tingnan sana namin, biglang may pumutok. Tapos nung may pumutok doon, biglang may tumayo din na may hawak ng granada, sabay bato sa amin na Allahu Akbar. Pagka bato ng ganun, tapos doon, nagdapaan kami lahat. Wala kami makuburan during that time kasi palayan nga. Yung kinuburan lang namin doon is yung mga ganito kataas lang na yung pilapil ng sa may palayan. Tapos nung doon, nagsigaw ng ganun, syempre nagsidapaan kami. Yung wala kami makaburan, yung kasamahan ko doon, nag-return fare din sila. Nag-return fare yung mga kasama ko na yun na yung magkabakbakan doon, nagkaputukan na. Pagka-check ko sa sa radyo ko, medyo andun ako sa likod doon. Yung kasama ko, leading ko, tapos yung team leader doon is mga 10 meters yung pagitan namin. Pero doon, mahirap talaga kahit na nagkaputukan na tapos walang tas open, wala kayong makaburan. Mahirap talaga kahit na 10 meters yung pagitan nyo, mahirap kayong mag-communicate. Ngayon, tumawag ako sa radyo, nalubog yung radyo namin doon. Tumawag ako sa radyo sa kanya, kumusta dyan sa harapan? Ngayon, walang sumasagot. Tapos, nag-pass the word na lang yung mga kasama ko doon sa unahan. Kinukontak ko, sabi ko sa kanya na, okay lang dyan. Pero pabulong kami nag-uusap. Ganun ako sa kanya. Sabi niya, sir, wala. Sabi ng doon ko na nalaman na yung radyo sa harapan, hindi na marinig. Tapos nung nagkalabit din ako doon sa likod doon, sabi ko na, sir, kami dito? Kami dito, andito lang kami, okay lang kami. Pero maliban sa isang kasama ko na yung gunner. Kasi yung gunner ko doon is tinamaan sa hita. Ngayon, doon mo marinig na yung kasama mo na, sir, may tama ako. Pero doon ka mabilib sa disiplina ng ranger na kahit may tama siya, parang kalmado lang siya. Hindi yung parang sa palabas na sinasabi nila na sumisigaw na nagpapanik. Doon mo na, sabi, sir, may tama ako. Dito sa kaliwang pa ako. Ngayon, tinanong ko siya, kaya mo ba gumapang na papunta dito sa may konti? Sabi niya, sir, hindi ko talaga kaya, sir. Nung nagsabi siya ng ganun, pilit ko tumatawag doon sa likod, kaso yung radyo namin disabled na kasi hindi gumagana. Tapos inalugulog ko yung radyo ko, doon ako nakakontak mga siguro, after 7 minutes, doon ko na makontak yung company commander ko sa likod na kasi nalubog yung radyo. Pero mahina pa rin yung dating ng pero at least doon nagkakaintindihan na kami. Tapos sabi ko na, sir, may dito. Ngayon, sabi niya na doon na nagsabi yung CEO namin na, sige, mo muna dyan, kung i-extract na yung wounded. Tapos nung in-extract namin doon, grabe kabigat ng, kasi gunner nga. Gunner siya, tapos, syempre yung bandolier, marami siyang bala, 1,000 na bala yung dala doon. Ang hirap siya hilain. Ngayon, paglapit ko sa kanya, lalapitan ko sana siya, hilain ko. Doon ako nakaisip na kung magsama ko na maghila doon, paano na lang yung tropa dito sa harapan kasi hindi nga gumagana yung radyo. Yung radio man ko na katabi ko, yun na yung sinabi ko na, lapit ka dito, ikaw maghila dito. Ngayon, siya na yung doon, grabe pagod niya na yung paghila niya doon na kabigat talaga na Pero ginawa niya ng paraan hanggang sa nahila niya unti-unti doon sa papuntang likod. Nung nahila niya na nung kasama namin, napunta na niya doon sa may cover doon sa likod, kasama yung namin doon. Doon na kami nag-unti-unti na sabi na move bounce tayo. Kasi di namin makita yung doon. Yung sa likod namin, hindi rin maka-volume fare ng maayos. Kasi andun kami sa harapan.
yung advice ng ano ko doon, ng company commander ko is, kung kaya nyo magbalik dito, para dito yung may cover, tapos mag-volume fire tayo lahat-lahat. Kasi pag dyan kayo, hindi kami makapag-volume fire kasi baka kayong mahagip. Ngayon, nag-move by bounce kami. Habang tinitingnan ko yung mukha ng tropa, yung nag-atras, exhausted na talaga sila, pagod na rin sila. Yung parang sabi ko sa kanila, gulong ka dito para mas conceal tayo dito. Kasi medyo may matataas na damo doon, mga ganito ko siguro kahaba. Yung iba, kalbo na talaga. Gulong ka dito para dito ka para hindi ka makita. Yung simpleng paggulong niya, parang hirap na siya. Kasi parang sa pagod na rin, open na open, tapos grabe kainit pa nun. Yun, nung move by bounce na kami, unti-unti paatras, doon sa cover, para makapag-volume fire kami. Nung andun na, yung naka-atras na yung unti-unti doon, nag-abante yung kasamahan namin. Nag-abante para mag-support by fire sa amin doon para maka-atras kami. Doon mo makita yung tropa na, yung kasama namin doon na yung iba doon, nag-abante konti para mag-support by fire sa amin doon kahit na open. Yun yung makita mo na, totoo pala to, yung mga ranger na parang kuminsan parang walang kaba kahit na yung ibang tropa doon naglapit sa amin doon, nakatayo habang nagsusupport by fire din sila. Tapos kami by bounce din kami na kada takbo ng putok din kami hanggang doon sa nakapunta kami doon sa may cover doon. Habang binabagbagan din kami ng ng mga kalaban na return peril na lang din kami doon. Hanggang mapunta kami doon sa may maayos-ayos na cover. Nung successful na doon na kami sa medyo may makuberan na puno, doon na kami nag-volume fire. Tapos during that time, yung style kasi doon, minaneuver na ng nagbigay ng order din yung company commander ko doon sa XO ko na papuntahin sila doon sa likod para ma-close talaga yung kalaban. Ngayon, yung doon, nagkakakitaan yung kami, line of sight kaming dalawa ng isang combat group namin, tas yung isang combat group namin, yung akin, tas yung sa amin yung si Uko, tas yung doon sa XO ko. Na line of sight kami, yung pagitan lang namin, yung kalaban andun sa gitna. Pero yung doon, mahirap man na magkaputukan kami lahat na magsabay-sabay kasi baka kami yung maghagipan ng putok. Doon yung nag-usap na lang kami sa radyo na kung mas klaro doon sa kabila, sir, mag-recommend siya, sir, dito nakikita namin sila na maayos. Sige, tago muna kayo dyan. Putok muna kami dito. Baka mahagip kayo. Maghanap kayo ng cover niyo. Putokan muna namin yung kalaban. Ganun yung ginagawa namin doon kasi pag magsabay kami doon, baka kami po yung magkadalian. Ngayon, yun yung coordinate lang kami na, ikaw naman dyan. Hanggang doon sa unti-unti namin yung na-suppress yung nila doon, yung kalaban. Tapos nung tapos na kami doon sa encounter, yung isang team na nasa likod namin, kasi yung team na dala ko doon is nag-wounded kami lahat. May nagdugo yung tinga dahil sa granada na binato. Tapos yung isang kasama ko tinamaan ng bala. Yung advice ng CO namin doon is, dito muna kayo. Yung isang team naman yung pumasok. Pagpasok ng isang team, yun na, doon na na-clear na, doon na nakuha yung initial na tatlo na body count doon na kalaban. Tapos doon din nakuha yung mga baril nila. Tapos yun lang yung sa part ko doon is sabi na, Bok, wag ka muna dito, labas ka muna kasi may tama na kayo, magpa-check up muna kayo doon. Tapos yun sabi ng CEO ko, doon na kami nag-extricate. Tapos yun lang yung part ko doon. Tapos yung encounter doon, nagpatuloy pero yung nagpatuloy din yung natirang kasama namin doon hanggang sa makuha nila yung lahat yung buong score doon. Sino yung na-neutralize nyo doon? Yung na-neutralize namin doon, sir, is yung BIFF leader ng Karyalan faction, sir. Tas yung kapatid niya na
ano, yung parang history ng BAFF na ano doon. Yung pinaka-leadership ng buong faction nila is nakuha namin. Anong feeling mo nun na parang Yun naman yung mula Samar, ito na. Kasi ito yung unang welcome mo dito sa masigabong palakpakan na area ng Maguindanao. Specifically, SPMS Box. yes sir. Di ba? Ano yung feeling na gano'n na, kumbaga, mahirap kasi explain until nakikita, wala kasi tayo mga video na ano, pero yung pag-describe mo kasi, ito na yun, ito yung mga pang-movie na mga kwento eh. Anong feeling mo na bilang isang young lieutenant, 2 years out of the academy? Yung sa akin naman doon sir, from your compare sa encounter ko kasi doon sa Samar sir is medyo kahit malakas yung firepower nila doon sir, iba pa rin talaga yung firepower na ramdaman ko doon sa ano sir. Kinabahan ako doon sir, kaso yung inisip ko kasi yung kasama ko wounded, nagsabi sila na wounded sila, pero doon mo makita din na kahit na wounded sila, hindi rin sila papayag na kahit na wounded ako, lalaban pa rin ako. Tapos yung feeling ko doon na kinabahan ako, pero yung naisip ko doon na kung magpadala tayo sa kaba dito, mas malalong dadami yung wounded sa atin kung magpadala tayo sa kaba. Ayun, pinilit ko na maging matatag sir. Ito yung ano, yung parang sabi nila na yung iba kasi na parang na ano daw, na parang nasya-shock sir, batas hindi na alam yung gagawin. Yung akin doon sir, nabigla din ako, pero parang inisip ko na kung hayaan natin na magpadala tayo sa kaba dito, baka lalala pa yung sitwasyon. Kaya pinilit ko na maging kalma lang sir. Nung kalmado na sir, doon ako nag-communicate, ito yung gawin, ito yung gawin. Hanggang sa successful na makapunta kami doon sa safe na area sir. Tapos yun nga sir, yung kahit na kinakabahan ka na ano, yung kung alam mo yung kasama mo na pare-parehas kayo ng parang spirit na ganun, parang at least unti-unti mong ma-overcome sir. Di ba sa taas, Yes, academy, parang sikat yung term na coolness under fire. Ginagamit nyo pa ba yan doon? yes sir. Sige nga, define coolness under fire based on your experience. Coolness under fire sir is parang kahit na andun ka sa sitwasyon na dihado ka or pwede na ano, yung buhay mo is at risk, dapat pag-isipan ng maayos sir, parang hindi magpadala sa kaba, tapos maging kalma lang sir para makagawa ka ng mas decisive na decision sir, kaysa sa mag-decide ka na wala na parang pressure ka. Iba kasi yung pinagkaiba nun sir. Yung baka kung magpadala ka doon sir, iba yung decision mo. Dapat yung nakakalma ka lang sir, tapos makapag-decide ka ng maayos sir. Kasi walang cover, di ba? Pilapil. Tapos, alam naman natin yung firepower ng kalaban dito, di ba? So parang, nung inspiring ba sa'yo bilang, siyempre bago ka sa first company, Yes sir. inspiring ba sa'yo bilang isang young platoon leader na makita yung mga tropa mo? Ayos naman pala. Ito pala yung ranger talaga. Walang ano, mga tipong, wala lang. Di ba yung sabi mo nga na, tinamaan, sir, may tama ako. Hindi yung naghihiyaw na parang sa mga, Yes sir. sa sine, di ba, na naghihiyaw na dahil, hindi ganun eh. Yes sir. Sige nga, explain mo nga yung ganun na sistema na, Bali, yung isa sa naka-inspire talaga ako doon, naka-inspire sa akin doon sir, is yung team leader na kasama ko sir. Na wounded siya, pero hindi siya nag-declare na wounded siya. Nag-declare lang siya na wounded siya nung andun na kami sa likod, doon yun na pinakita yung sugat niya. Kasi sabi niya doon, if magsabi ako na wounded ako dito, ako as team leader is, kung nagsabi ako na wounded ako, paano na lang yung mga kasama ko? Kung ako malumural ako dito na ipakita ko na palumural ako, paano na lang yung tropa na hawak ko? Yan yung ano na, yung sa ano, nakaka-inspire talaga yung tropa na gano'n na disiplinado, tapos matapang, tapos pinag-iisipan lahat yung ginagawa kahit na nasa pressure sila. Kahit na alanganin na yung buhay nila, nakapag-isip pa sila ng maayos na, so ito, may kasama kung kailangan din na ano yun dito.
nagkakalma pa rin sila na kada decision nila na yun sir na parang kahit na delikado is nagkakalma pa rin sila mag-isip sir, tas parang matapang talaga sir na Kasi iba talaga, ibang level, di ba? Yes, sir. Ibang level yung ano na ngayon nakikita mo yung nature talaga ng mandirigmang Pilipino, di ba? Na hindi Yes, sir. maingay, cool lang, lalo na yung leader. Pero yung nga, for the benefit ng mga nasa taas, yes sir. nasa loob pa, nasa academy pa yung mga underclass mo, for the benefit ng mga manonood ng mga kadete ngayon. Ano yung naramdaman mo about beauty of the service dito ngayon? Na ito medyo nasa gitna ka talaga ng ito. Yes sir. Ano yung service? Para sa akin sir, beauty of the service sa Army sir, specifically dito sa Scout Ranger sir, is yung solid ng samahan na life and death, magkasama pa rin kayo dyan. Magkasama kayo na kung cool na cool kayo lahat. Pero pag once na andun kayo sa alanganin na sitwasyon, andun pa rin na kahit anong gawin mo, tutulungan ka. Walang laglagan talaga sir na kahit alanganin to, parang pakisamahan ka pa rin na hindi ka talaga pabayaan ng ano sir, ng kasamaan mo sir. Yun naman sir na parang pinakabilib ko sa mga tropa dito sir. Naramdaman mo na ba yung term natin na walang iwanan? Yes sir. Sige nga, explain. Yung walang iwanan na parang ano dito sir na kunwari sa nahihirapan ka, kung may maghingi ka ng tulong diyan, tutulungan ka din diyan. Tapos kung masaya ka diyan, siyempre masaya din sila. Tapos once na andiyan ka talaga sa alanganin na sitwasyon, hindi ka rin talaga pababayaan kahit na anong bagay pa yan, hindi lang sa operation, sa problema na pansarili, sa family problems, sa mga lahat ng problema. Kung magsabi ka sa mga kasamaan mo dyan, is di ka talaga iwanan. Yun lang sir na. So, happy to serve. Yes sir. Anong fulfillment mo ngayon na ito na, naghahanda kayo palagi dito sa Yes, sir. operation dito And then, alam mong gaano ka-intense itong lifestyle natin, di ba? Nagiinuman tayo kagabi, parang ito Yes, sir. yung lifestyle natin. Yes sir. So how do you love this lifestyle ngayon? Love? Yung nga, itong lifestyle natin, Scout Rangering. Para sa akin sir, even though matagal pa na, sabihin natin na matagal pa ako mag-retire sir, parang sa akin sir, iba talaga yung impact sir na babalik-balikan ko to kahit na out of service ako. Andito yung mga kasamahan ko, andito yung kasama ko nung parang hindi ko lubos maisip sir na iiwanan ko to sir. Mahal ko talaga yung ganitong style sir na may kasama ka na mapagkatiwalaan mo. Na kung meron kayo sa sabay-sabay kayo magsaya, sabay-sabay din kayo malungkot talaga na pag-idamayan ka talaga. Yun yung sa akin sir.